Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pang pag-uusapan ang tungkol kay Baby Dragon sapagkat meron po tayong isang komento rito mula kay ka-crypto kung saan ay siya po ay humiling ng isang review tungkol kay Baby Dragon at kung meron kaya siyang potensyal na mag 200 times yan sa lalo na dito sa paparating na bull run. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, si Baby Dragon. Yan, check po natin yung kanyang coin market cap. Bumagsak po siya ng 0.94% nitong nakalipas na araw. Itong nakalipas na 7 araw ay bagsak siya ng 12.65%. Yan, nakalipas na buwan ay 44.83% yung kanyang binagsak. Yan, ganun din po sa kanyang year to date. Yan, yung kanyang market cap ay napakaliit. 5,464.8 lamang po yung kanyang market cap. At ganun din po yung kanyang 24-hour trading volume, napakaliit, nasa $40.55 lamang po siya. Ayan, ang laki po ng kanyang total supply, nasa 99,977.7 trillion Baby Dragon. Ayan, sobrang laki. Siya po ay nasa BNB Smart Chain po siya, gumagamit po siya ng BEP20. Ayan. Ngayon ay check po natin yung kanilang Twitter or X account. Yan po, meron lamang po silang 170 na mga followers. Napakakunti. Ayan, ito po yung kanilang latest tweet po rito noong January 9. Updated po nila. Ito yung kanilang liquidity. Ayan, market cap. Yan po yung kanilang market cap. Nasa $5.43,000. 190.99 po yung kanilang 24-hour trading volume at saka ang holders nila ay 502. Ayan, napakaliit. Kasi ayan, mukhang nag-uumpisa pa lamang. Kaya ayan, kailan ba nila inumpisan? Ayan, January. Bagong-bago po ito. Kaya ayan, check po natin yung kanilang website. Ito naman po. Ayan, mukhang napakasimple lang yung kanilang website. Ito po yung kanilang ayan, tokenomics nila. Yung kanilang buy tax ay 9%. Yan po yung kung pag magbabay po tayo ng kanilang Baby Dragon token ay magbabayad po tayo ng 9% na tax. Ganon din po sa sell, 9% na transaction fee yung ating babayaran. At yung maganda rito ay yung 2% ay mapupunta po sa pagsusunog. Yung 2% naman ay mapupunta sa liquidity pool at yung 2% ay mapupunta naman sa marketing. Ito yung mga pagpo-promote dito kay Baby Dragon token. At 3% ay philanthropy. Kaya ganun din po yung sell. Yan na rin yung distribution ng kung saan mapupunta yung kanyang tax. Yan, ito naman po yung kanilang roadmap. Nasa phase 1 pa lamang po sila at yan, nakompleto na po nila yung phase 1 at mukhang uumpisan po nila itong phase 2. Yan, listed na po siya kay CoinMarketCap at maaring listed na rin siya kay CoinGecko. Yan, American, Asia, Europe marketing. Yan, i-market po nila ito sa iba't ibang bansa. Tapos yan, makikipag-partnership po sila sa ibang mga marketing agency. Tapos Treasury Department Reserves. Yan po yung phase 2. Ayan, phase 3 ay pagkatapos po yan ng phase 2. Ito po yung kanilang kapartner. Yan, mukhang kapartner po nila si Binance at saka si PancakeSwap. Ayan. Ano nga ba ang Baby Dragon? Ayan, at base po sa aking pagre-research ay si Baby Dragon ay yan nga, isa nga siyang BEP20 token dito sa BNB chain at siya po ay na-i-launch noong October 2023. Yan, ang layunin po nito ay mag-create ng isang decentralized ecosystem at nakafocus po sila sa GameFi, NFTs at saka Metaverse. Kaya ayan, yung nakikita ko po maganda rito kay Baby Dragon token ay meron po silang masasabi kong meron po silang magandang community.
Yun nga lang, at napakaliit yung kanilang community. Kung i-check po natin yung kanilang Twitter, ay ayan, nasa 170 followers lamang po sila. Ayan, pag i-check natin dito ay meron yata silang, yung kanilang holders ay nasa 502. Ayan, pero yung base naman po sa mga engagement ng kanilang community ay mukhang todo suporta naman po sila. Kaya ayan po yung siyempre nag-uumpisa lamang po kasi. Kaya ayan, lalong-lalo na sa kanilang Telegram. Yan, kapag pupunta po tayo sa kanilang Telegram ay napaka-active po nila. At mayroon po talagang user engagement. Yan sa kanilang mga social media presence. Yan, ito po ay parang nagbibigay po ng indikasyon na mukhang magkakaroon po ng long-term support at saka engagement ang community ng Baby Dragon. At yan, pagdating naman po sa use cases or utility ay mukhang meron naman po yata silang potential dito. Ayan, kung pagtitignan po natin yung kanilang roadmap na yan. Yan, mukhang may potential po sila. Yung kanilang roadmap rito ay nagpapakita po na mukhang sila ay isang play to earn game na platform. At saka meron din po silang NFT marketplace at saka yan, metaverse integration. Ayan, kung pag sila po ay nagtagumpay sa kanilang roadmap na ito, ito po yung magiging kanilang utility ay yan nga, posibleng magdulot po ito ng demand para kay Baby Dragon token. Ayan, ang isa pang nakikita ko rito ay yung kanyang mababang market cap. Yan, nakikita po natin dito kay coin market cap ay nasa $5,464 lamang yung kanyang market cap dito. Yung kanilang pinost po rito sa kanilang X account ay nasa 5.43k. Yan po yung kanilang market cap. Ayan. At yan, tinatawag po ito dahil sa sobrang liit po ng kanilang market cap ay tinatawag po itong micro cap category. Ayan, micro cap category. Ayan, at dahil sa napakaliit po nito ay meron po itong potential na magbigay ng high returns, lalong-lalo na kung pag nagkaroon talaga ng success yung kanilang project na ito. Ayan, pero yung nakikita ko naman dito na mukhang yung risk natin dito, kung papasukin po natin itong si Baby token. Ayan, kung pinag-iisipan po natin mag-invest dito, ay yung nakikita ko naman na risk dito ay meron lamang po siyang limitadong track record kasi bagong-bago pa lamang po siya. Ayan, sinabi nga natin kanina na ito ay nag-umpisa lamang noong October 2023 at yan, nasa phase 1, katatapos lamang po nila yung phase 1 at kitang-kita natin sa kanilang Twitter na maliit pa lamang yung kanyang community, maliit din yung kanyang market cap. Ayan, halos mapapansin natin na nag-uumpisa lamang po talaga. Kaya yan, nagbibigay na rin ito ng mataas na risk kung na posibleng yung project na ito ay hindi po siya, or yung project na ito ay hindi po magtagumpay or pumalpak po siya. Ayan, yan po ang posibleng mangyari dito. At kung pag pumalpak po ito ay syempre ito po ay magre-resulta sa isang rug pull. At syempre, ang isa pang nakikita ko rito na risk ay marami po siyang mga kakompetensya. Hindi lang naman po si Baby Dragon token ang nag-iisang GameFi. Marami na rin mas established pa dyan na mga GameFi, NFT, Metaverse ay ayan na kanyang kakompetensya. Kaya kailangan pong gumawa ng paraan si Baby Dragon token para mahigitan ang mga ito, or yan, meron po siyang at least maibigay na parang innovative features at matinding execution para at least may ipapakita siya na
maski hindi niya mahigitan, pero at least maipapakita na meron po siyang laban or meron siyang potensyal na higitan ang mga ito balang araw. Ayan, yung kanyang tokenomics naman ay ito na rin yung isang nakikita ko rito na may risk din po siya. Yan, yung kanyang transactions ay yung mga transaction fee po nito ay nasusunog. Yan nga yung nakikita natin dito na kanyang tokenomics. 99% po yung tax. At yan, 2% yung masusunog, 2% mapupunta sa liquidity, 2% ay mapupunta sa marketing, at 3% ay sa philanthropy. Ngayon yung pagsusunog na ito ay posible po itong magdulot ng impact sa kanyang presyo. At ito ay posibleng magresulta sa volatility. Ayan. At maliban pa rito ay yan, chinek ko po yung team ng Baby Dragon token. Yan, kung sino nga ba sila. Pero aking napag-alaman na anonymous po sila. Kaya ito na rin ay isa sa mga bagay na nakakabahala sa transparency at saka accountability ng project na ito. Yan, yung kung legit, kasi kung pag ipinapakita po nila yung kanilang totoong identity ay at least masasabi po natin ito na ito ay at least legit, kasi yan, yung mga taong nasa likod nito ay hindi po sila takot at seryoso sila at wala po silang balak na takbuhan ito. Kaya yan, pero yan, anonymous po sila. Kaya yan po ang isang bagay na nakakabahala rito. Kasi yung pag tumakbo na sila, nag-rug pull sila, yan, wala na tayong sisisihin kung sino ba ang may kasalanan dito. At saka yung isa pang nakakatakot dito, yung kanilang smart contract ay hindi pa na-audit. Kaya yan, medyo yung kanyang security ay medyo nakakabahala na rin. Yan. Hindi pa sila nagpapa-audit sa mga kilalang mga security auditors na katulad ni Certic. Medyo delikado po. Malamang ay syempre maski baka may isang hackers dyan na makakita, tapos may makikita siyang loopholes sa kanyang smart contract, ay wala na, simut na, sisimutin niya na lahat yung laman ng yan. Kaya yan po yung isang nakakabahala rito, hindi pa audited yung kanyang smart contract. Kaya yan po yung aking review dito. Ngayon ay posible kaya itong mag times 200 yan, sa pagsapit ng bull run. Masasabi ko pong yes po, pwedeng mag times 200 ito or baka higit pa. Basta ang importante ay basta yung project na ito ay magtatagumpay or tuloy-tuloy lamang at hindi po siya papalya or hindi po siya papalpak. Kaya yan po ang aking masasabi rito. Lahat naman po ng mga tokens, mga bagong tokens, ay basta ito ay magtatagumpay, ay syempre may chances po talaga na sumabog ito ng napakataas. Hindi lamang 200 times kundi higit pa. Kaya yan. Pero kung pag yung project na ito ay pumalpak, ay wala po, mauuwi lamang po ito sa rug pull. Ayan, para kay ka-crypto, at hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.